guys, good morning. Nagde-date kami ngayon ni MTC, Maria Teresa Kataytay. Good morning, guys. Good morning. May i-ask na ako sa kanya guys about sa pagpunta ng Japan kasi drainage siya guys. Ngayon, anong una kong tatanong sa kanya? Nung unang itatanong sa kanya, bakit naisipan mo na pumunta ng Japan? Ano, number one guys, grabe na yung Pilipinas. Lahat ng mga politika sa Pilipinas, ang target, impeachment. Nagmahala na yung bigas, mahal na yung gasolina, mahal na yung bilihin. Ang mahal na lahat, yung sahod mo doon, kukulangin. Wala pang sahod, inutang mo na lahat. Kaya nung time na ano, sabi natin, isi-shoot o gusto mo mag-apply kukuha ng Pilipina yung ano, yung Canary, yung ano tayo siya ni yung i-grab mo talaga yung ano, yung opportunity kasi hindi ano bang tawag dyan? Bihira lang yung may mag-offer sa'yo na papapuntahin dito sa Japan. Walang anong tawag dyan? Hindi lahat ng kukunin ka. Kasi mahirap din yung magsusurkay ka tapos yung susurkay mo pala hindi pala gaano ano sa word. Uuwi din pala yung gano'n. Kaya ginrap ko talaga na inano ako, inipira na kami aking work dito sa and ngayon na nandito na ako sa Japan. Sabi ko, first time ko pag langin ka nandito, nakita ko yung mga yung example sa Korean, grabe yung Japan. Guminay talaga. Yan yung number one nakita ko. Linis. Linis. Wala kang makikitang basura. Tapos number two, yung mga tao dito, napaka-polite. And first time ko din kakita si ate na nag-meet kami. Yes. Sugwidya. Grabe. 60 years old. Hindi ko na-imagine. Senior. 30s pa lang ako, be. Pasineya, pero akala ko ako yung... At saka may tatanong ako. Nung pupunta ka sa Japan, kasi yung sa Myanmar kasi, Myanmar, Cambodian, pag pupunta sila dito, yung placement fee, gumastos din sila ng $1,000. $30,000. Hiyak ko man. Ang ginastos nila bago sila makarating dito. Kasi sa placement fee daw, sa school nila, kanilang bayad na nga yun. Kaya ngayon, tatanong ko ikaw, ano ba ang ano nyo nung pumunta ka dyan sa inanuhan mo na production ngayon? Kung magkano ang nagastos nyo, kung magastos ba kayo, ganyan. Tatanong ko. Wala talaga kami yung placement figures. Zero. As in, zero talaga yung placement figures. Magagastos mo lang yung sa medical, syempre sa'yo talaga yun. Medical lang. Tapos, yung gastos sa school, sa pag-school ko ng 3 months sa Honggo, sa company din yun. Tapos yung ticket sa company din. Shoulder lahat sa company. Exit lang talaga sa, syempre sa medical. Yun lang. Kasi yung sa Philippines, oo, sa Philippines namin. Pero nag-expire kasi, kaya shoulder na ng company. Pero kung party ng kagaya ng Myanmar,
Julia Kate. Yakumang. Yakumang. Yakumang, 100,000 yung placement. Tama ba ito yung 100,000? Ang Yakumang, mga magkano na yun sa atin? 400,000 pesos. Grabe. Placement fee nila, pati Myanmar. Zero talaga kami sa mga Pilipinas. As in, zero placement. Wala talaga. Walang ginagastos. Kasi kahit sa activities namin, sa Canary din. Yun na. Tapos, ilang buwan bago ka nakarating dito sa ano, Japan? Nag-start ako ng schooling ng Nihongo ko. Japanese language. By August. Natapos ako ng August 18. Natapos ako ng November. 3 months. November. Tapos nakapunta kami ng Japan. March. So, ilang buwan ba? November, December, January. 4 months of waiting. 4 months of waiting bago ako makapagod. Well, pagdating nyo dito sa Japan, di ba magte-training na kayo ng 1 month? Doon sa training center nyo, may allowance ba kayo? May allowance kami binigay ng sa Canary. Ano, 8 lapad. Kaya ako yung estudyante. 8 lapad yung binigay sa amin. 8 lapad tsaka 5,000 yen. Yung binigay na allowance namin while nasa kami, training center ng isang buwan. Sana all. Tapos, nung nakapag-start ka na ng work, kasi dito sa Japan kasi iba ang work, trabaho nila, trabaho talaga dito sa Japan, guys. Hindi pwede yung paupo ka, hindi. Hindi ka ba naninibago na gano'n na kailangan kikilos ka talaga, ganyan? Kasi ako, sanay naman ako sa yung may binubuhat. Kasi yung sa caregiver ko, yung sa Pilipinas pa lang ako, yung patient ko, binubuhat ko. Nililift ko talaga yun. Ngayon, syempre nasa machine ako, guys. Anong na machine yung dinadala ko? Di bago ako, zero experience ako sa machine, guys. Pero syempre, iba kasi yung expectation ng mga hako. Diba tayo? Iba yung expectation ko. Kailangan kong kayanin. Nasa Japan ako, guys. Hindi ko pwedeng patras. Nung pagpunta mo ng Japan, nasa airport ka, siguro nag-CR ka or what? Anong masabi mo? My number one experience is kasi alam mo yung magsi-CR ka, yung kumakain pa naman kami, yung dudumi ka, tapos paano please guys, ang sakit ng ulo ko, hindi ko alam kung paano siya ipa-flash. Tapos wala kang, hindi ko alam magagaling ba ako. Diba kasi dito sa Japan, guys, may dilinis pala sa puwet ko. Washlet. Kaya hindi ko malilimutan na yung experience na yun. Yung parang achievement ko talaga. Napunta ko na sa Canary. Ano ang feeling mo ngayon? Hindi ka ba nagsisi na? Kasi alam ko may 3 anak ka. Niwanan mo doon. Hindi ka ba nag-regress na sana hindi na ako nag-abroad? Sana binantayan ko yung anak ko.
Siguro kung hindi maganda yung work, siguro magsisisi ako. Tapos kung hindi ko din alam yung sahod, siguro magsisisi ako. Kasi kalimitan dito sa iba, nagsisisi, diba? Pero sa amin kasi guys, sa Canada, sa workplace niya, ang laki ng sahod. Lalo na pag may overtime. Tapos lalo na pag nagagambati ka. Kaya walang sisi, okay. Pero walang sisi, pero masakit. Masakit kasi yung mga anak ko. First time ko din malayo sa kanila. Pero kung siguro kung hindi ako sa kanila nagpunta, hindi din ako tutuloy ng Japan. Saka maganda sa kanya kasi guys, yung ano niya, yung asawa niya andito rin. So every week nakikita sila ng asawa niya. Andun siya sa asawa niya every week. Yun lang ang maganda. Ngayon, ang ano rin sa kanya guys kasi yung trabaho niya mabigat, pero siguro sanayan lang din yun. Ganyan. Eh, hindi ko pa yung sahod talaga niya guys sa 1 month niya na sahod, yung ano nila, yung kontrata nila is 18 mahigit, no? Mga lagay natin. Tapos, rainy pa yan. Rainy pa yun guys. Oo. Ang sabi ko nga sa kanya, kahit dun sa ibang trainee guys, ang sabi ko, magpasalamat din sa mahal kayo ng ganyan. Kasi sa Pilipinas, palagay natin 500 a day mo, yung isang araw mo 500. Babawasan mo pa ng pamasahe mo. Babawasan mo pa ng kung ano-ano mo, di ilan lang matira mo sa isang araw. Dito kasi sa kanila guys, pag dati lang binigyan sila ng Benz, di ba may Mercedes-Benz mo? Oo, Mercedes-Benz yan. Atarashi guys. Bago talaga yung ano guys, Mercedes-Benz yan. Naan ng bisikleta, bigyan ng ano, company. So, dito kung talagang marunong ka talaga mag-ipon, kahit sabihin mo mahal ang bilhin sa Japan, pero kung marunong ka, ano talaga, makakasave ka talaga. Maano mo talaga na hindi ka siguro talaga magsisi na nag-Japan ako. Kasi makakasave ka, lalo na tinuturuan ko sila, pag pumunta na kayo ng mga 6:30 ng gabi, 7, half price na yung mga karne, yung mga isda. Sa atin wala yan guys, di ba wala sa atin? Wala sa atin yan guys eh. Dito meron, kaya ibang-iba talaga. Makakasave ka talaga. Kahit ako matagal na niya ako dito. Pero ganun din ginagawa ko. Kasi bibili ako ng, halimbawa ang isang pamilya ko, 2 lapad o 1 lapad o maano. Ang laki-laki na nang masisave ko. Iba talaga. Guys. So, ay, 13 minutes mga ito. Ayan lang muna guys. Yung story ni Maria Teresa Kataytay. Ibang ano na naman, version na naman sa susunod guys ha. Journey ko dito sa Japan. Yes. Tapos, may personal sensei ko pa siya. Gagawin ko. Tuturuan ko siya ng Japanese kahit 1 hour. Magkita kami. Kasi siyempre, pag dito ka, kailangan marunong ka ng Japanese. At saka hindi lang sa hearing. Sabi mo, nakakaintindi ako. Paano nakakaintindi ka kung hindi mo naman ma-explain ng mabuti? Hindi wala rin. So, kailangan tuturuan ka talaga siya. Walang bayad yan, free syempre. Free. Free kasi yung sensei. Bye guys! See you next time! Bye guys!